Bohol is one of the best place to relax, which is true. Shout out kay MV Casta. Ang series of gala ko na to ay nangyari in the middle of January and motivated by Sinulog Festival ng Cebu and Dinagyang Festival ng Iloilo. Pero syempre naisip ko na bago ako tumulak sa mga city life ng Cebu and Iloilo, so kailangan muna sigurong dadaanan ng Bohol para makapag-relax, makapagpahinga. Hindi naman sa sinabi kong tiring city ang Cebu and Iloilo, kasi syempre isa yan sa pinakamagandang ginagawa ko talaga sa buhay, yung mag-iikot, magagala sa mga city proper ng Pilipinas, ng mga HUC para gumawa ng mga reviews. And sa time ng Enero, yun na nga yung Sinulog Festival and Dinagyang Festival. So kumbaga parang i-witness ko siya, ang kanilang mga sikat na mga festivals, which is Sinulog Festival of Cebu and Dinagyang Festival naman ng Iloilo. At naisip ko na bago pa man ako makipagbugbugan, makipagsiksikan sa crowd ng Sinulog Festival ng Cebu and the crowd ng Dinagyang Festival ng Iloilo, kailangan ko munang i-relax ang aking sarili. So yun na nga, no, before ako mag-Cebu ay pupunta muna tayo ng Bohol para mag-relax, magpakalma sa kanilang napakagandang mga beach resorts. Napaka peaceful talaga and makapagpa-relax yung ating pagod na katawan. And naisama na rin ho natin sa aking itinerary na kung ang Bohol ay bago mag-Cebu, ay ang Boracay naman after mag-Iloilo. So dito muna tayo ngayon sa Bohol, Panglao Island. So pupunta ho tayo sa kanilang pinakasikat na pahingahan or yung beach resort na walang bayad, pero mag-order ka lang ng anything like kape or tubig. Pero syempre masarap ang kanilang pagkain and natikman na ho natin. So medyo may kamahalan siya pero at least masarap, sulit din naman. Uulitin ko lang sa mga bago pang nakasubscribe ho sa akin, it's my third time na makapunta ng Panglao, Bohol. So ang first time ko talaga is 100 minutes lang talaga siya, na nagsimula ako noon sa may Cebu papuntang Bohol. Kumbaga ang layo ng Tagbilaran papuntang Dumaluan sa may Bulod, Barangay Bulod, Island, Panglao Island of Bohol. So parang balikan lang, kumbaga parang pangarap ko din talaga dati nung matagal na, no, na sana makapunta rin ako ng Bohol. Makaapak naman ako sa lupang sinilangan ng aking mga kapitbahay, no, ng mga Boholano, mga Bulanon, sila Sano at sila Sana. So yun, kahit pa masasabi natin na lugi kasi 600 pesos balikan yung pamasahe ng fast craft from Cebu to Tagbilaran to Cebu worth 1,200, and pamasahe sa taxi medyo may kalayuan yun from Tagbilaran, Bohol papuntang Barangay Bulod, Dumaluan. Pero ang mahalaga sa akin nun ay ang experience talaga na nakaapak ako sa lupang batoon, sabi nung aking mga kapitbahay ng mga Bulanon, na tsaka nakaapak ako sa napakagandang tubig dagat ho nila kahit nasa loob lang ng 100 minutes at balik din kaagad ng Cebu. So yun, nung ako'y nakabalik na ng Cebu, talagang sinabi ko sa sarili ko na hindi ito yung huling pagkakataon na ako'y makapunta ng Bohol, kailangan ko siyang babalikan ulit, no? So yun, nakabalik nga ako sa pangalawang pagkakataon, at syempre bit-bit ko na rin yung aking mother dear kasi gusto niya rin makapunta ng Bohol, kasi marami nga siya mga kaibigan na mga taga Bohol ang pinanggalingan. At dahil nga sa nabitin or parang na-short ako ng oras nung first time kong pumunta ng Bohol last year, February, no, 2023. So ang aking in-stay nun is nasa 100 minutes lang talaga, kaya sabi ko talaga pagbalik ko dito kailangan kong magstay ng medyo matagal-tagal. Kaya ginawa ko nung pangalawang balik kasama yung aking mother dear ay nasa 4 na araw talaga kami nagstay dito sa Panglao, Bohol. Sinulit ko na yun kasi inisip ko na maaring hindi na ako makabalik sa loob. Pero nitong huli nga, dahil nga sa invitation or challenge na tinanggap ko na magpunta sa Sinulog Festival and Dinagyang Festival ng Iloilo and Cebu, naisip ko na parang napakalapit lang naman ni Bohol kay Cebu, isang tawiran lang naman, 2 hours lang naman ang distance. Kaya ang ginawa ko, yung binokong ticket, instead na Manila to Cebu, ginawa kong Manila to Bohol, para talagang masyadong masusulit ko talaga ang aking paggagala. So yun, no, hindi ko talaga pwedeng hindi balikan ng Bohol sa sobrang ganda talaga ng kanyang beach resort, lalo na yung ating pupuntahan ngayon, none other than ang South Palm.
Kahit pa meron siyang kalayuan sa may Alona Beach Resort kung saan ho tayo nakastay, mamasahe pa ng 150 pesos kasi ibang barangay ho siya, no? Barangay Bulod. Pero okay lang sa akin yun kasi hindi naman din talaga matawaran yung sobrang ganda. Napaka peaceful talaga ng lugar. Para kang nasa paraiso. Masasarap din ang mga pagkain at syempre napakabait ng mga server. Maganda rin naman ang mga beach resort namin sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Maganda rin naman ang Dahican Beach Resort. Pero syempre iba naman talaga ang experience kapag ka Bohol, no? So ibang level, no? Kumbaga ang lamang ni Southbound Beach Resort dito sa Barangay Bulod, Panglao Island, Bohol kumpara sa mga magandang beach resort ng Island Garden City of Samal ay dito pwede kang maglahad all you want sa seashores. Samantalang sa Island Garden City of Samal, kung saan ka naka-check-in, hanggang doon ka lang, hindi ka pwedeng mag-over the backot sa kabilang resort. Wala kang karapatang mag-enjoy sa beach lines or sa seashores kasi bawal nga, may mga harang, no? Binakuda ng mga hinayupak ng mga nagmamay-ari ng ng mga resort sa Samal. Sana all Bohol hindi inangkin ang lugar ng mga private sector. Ibig kong sabihin, walang hanggan ang iyong paglalakad hanggat gusto mo. Kaya balikan ho natin yung sinabi ni MV Casta na pag gusto mo ng relax, pahinga, peace and order ay dito mo mahahanap sa Bohol. Ang ganda ng buhangin, napakalinis, masarap ang pagkain, napakabait pa ng mga waiters and waitresses. So kayo na nanonood dyan, tatalangin ko ho kayo, ano nga bang magandang beach resort dito sa Pilipinas na sadyang masasabi ho ninyo na super napakagandang experience, napakasulit ng gastos, napakasulit ng inyong bakasyon. So para sa akin, masasabi ko na may mangilan-ngilan na mga beach resort sa Island Garden City of Samal, Dahican Beach Resort ng Mati City, Coron and El Nido. Kaso nga lang ang Coron and El Nido hindi naman talaga beach resort na yung kagaya sa Boracay and Bohol na dyan ka lang chill painom-inom ka lang ng mga shakes and or kape. Kasi ang El Nido and Coron ay more on island hopping adventure ho talaga siya. Akyat, panaog sa mga matataas na mga hills. Okay rin ang aking experience sa may Mualbual, Cebu. And okay rin ang aking experience sa may Papaya Beach Resort sa may Nasugbu, Batangas. Okay na rin yun. Maganda rin ang tubig dun. Pero dalawa talaga ang ilagay ko sa pinakatuktok na the best experience ko talaga na beach resort dito sa Pilipinas. Yung Bohol para sa peace and calm and very relaxing ambience. At nasa pinaka-top din naman, pinakatuktok, ilagay ko rin ang Boracay Island para sa napakagandang isla and at the same time napaka masayang nightlife. So kayo dyan, share your thoughts, let me know in the comment box. So sana ay na-enjoy nyo ho yung aking pinapakitang mga video, no? So Panglao, Bohol, kung may pagkakataon babalik ulit ako doon sa lugar na to kasi ang ganda talaga. At baka may mga katanungan din ho kayo tungkol sa aking experience sa Bohol, kung magkano nga ba ang mga presyuhan or magkano kayo mga gastos. So let me know in the comment box at tingnan natin kung masasagot ko po ba. Pero feeling ko kaya kong sagutin yan kasi na-experience ko yun. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
so loud.